please, ito present ang iyong kalooban. Present ang iyong diwa. Present pa ang diwa niyo? Okay, so maganda at pinagpalang araw sa ating lahat. At banayan mo ding batiin ang iyong katabi ng isang pinagpalang araw. Sabihin mo sa kanya, tayong dalawa. Tatlo kayo eh. Tayong dalawa ay bumanda. Sapagkat pinaghandaan tayo ng Panginoon. Parang giniginaw yung pagkakas niya. Amen. Praise the Lord. On the mountain, down the mountain. Umakyat at bumaba. Yan yung meaning niyan. On the mountain, down the mountain. Umakyat, bumaba. The mountaintop experience. Gusto niyong makaranas? Amen. Tuktok ng bundok? Amen. Yan. Sa mga naghahanap, sa mga naiinip, lagi niyong tandaan, sa bundok na Yahweh, sabihin ko lang sa sarili mo. Sa bundok na Yahweh, okay, here we go. Mark chapter 9, verse 2 to 9. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga ginigiliw, minamahal na mga pinagpalang kapatid, narito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Taas mo ang ngayon sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, show me now your glory.
Show me now your glory. Ang bagal ng Google. Show me now your glory. Di ba din, no? Let me know your way in your very presence. Sa Sunday na lang. Lapakan natin ang Diyos. Let me know your way and your very presence shine to all my days. Listen to my heart cry. Listen to my prayer. Show me now your glory. Oh God, all my prayer. Show me now your glory. Amen. Just to lift your heart to the Lord. Let your very presence shine to all my days. Listen to my heart cry. Listen to my prayer. Show me now your glory. Amen. Parang yung dinig natin, no? Show my your glory. Show me now your glory. Palakpakan natin ang Diyos. Alam niyo, mapangitikman lang natin ang Diyos, ay malaki ng pagpapala yun. Amen po? So, gusto lang ni Lord, maging lagi tayong handa. Amen. Kung kinakailangan, tulain natin, tutulain natin. Walang mahirap. Sabi mo sa katabi mo, katabi, upo na tayo ng banal. Diba? Ibig sabihin lang niya sa mga pangyayari, lagi nating tatandaan, we are still alive. Tayo ay buhay. We walk in a natural world, no? Dito tayo, no? Natural lang. Huwag ka masyadong tense, no? Tens and nines. Okay, let's talk about our topic for today, mountaintop experience. Everybody say. Mountaintop experience. Okay.
The mountaintop experience, yung karanasan na yon sa tugatog, taas ng bundok. The meeting place of temporal and the eternal. Temporal doon is the physical body. Yung kaanyuhan ni Jesus, the time, a temporal, and the eternal. Yung eternal, yung buhay sa kabilang buhay with Jesus as the connecting point, mga kapatid, acting as the bridge between heaven on earth. Pansinin natin na nandun si Jesus, isinama niya yung kanyang 3 alagad, at pagdating doon na ranasan nila Pedro, John, and James, yung nakita nila sino ang kausap ni Jesus. Nagtatanong po ako. Baka hindi niyo po napansin. Akala ko ba kayo, pasensya na. Na? Sino ang nakita ng 3 alagad na kausap ni Jesus? Si Moises at si Elias, or Moses and Elijah. At sino si Moses at sino si Elijah? At sila ba yung mga taong yon nung panahon na yon sa New Testament? Itong aking binasa, si Moses ba, saan karakter siya? At si Moses at si Elijah, where in the Bible, Old or New Testament, so doon ba sila nalathala? Sa Old Testament or sa New Testament? Sa Old. Sa panahon ng Old. Si Moses at saka si Elijah. So, nung time na yon, ang sila'y nag-usap sa mountaintop, si Moses ba at si Elijah still physical existing? No. So, kung no, ibig sabihin, patay na sila. Ngayon, di na ho ninyo masagot. Patay na sila noon. In physical. Kasi ilang dekada yun. Malayo na, mga kapatid. Yung gap ng New Old Testament and the New Testament. Ngunit bakit sila nandoon kausap ni Jesus? Like what I have said, di ba? The meeting place of the temporal and the eternal. So pinatutunayan ng dalawa that there is life after death. May buhay pagkatapos mong pumanaw sa daigdig na ito. Masaya ba kayo sa balitang yon? At ito ang pinupursige natin na pagkatapos ng ating misyon physically dito sa ibabaw ng mundo ay mayroon tayong pinaghahandaan na buhay na walang hanggan. On which mountain did the transfiguration take place? Saang bundok ang sinasabi na mountaintop na nagkaroon ng transfiguration si Jesus? The old view and the middle view, middle year, and the current. That is the Mount Tabor. Okay? Sige, panoorin nyo. Kasi maganda manood, di ba? So, doon sa part na yan, ang hindi ko lang masabi kung saan part. Umakyat silang 3, meeting with Elijah and Moses.
mga kapatid, traditionally believed to have taken place on Mount Tabor in Israel for approximately, kasi itong bundok na to, bakit dito inakyat? Traditionally believed to have taken place on Mount Tabor in Israel approximately 575 meters and 1,886 feet above sea level. Ganyan siya kataas. Mount Tabor, or the ascent on the to the high mountain prepares for the ascent to Calvary. Kung mapansin natin, yan ay inihanda. Ang pag-akyat doon sa mountain top is a preparation for Jesus for the ascent to Calvary. Naaakyat siya talaga ng Kalbaryo. So nagsisimbolo yung taas ngayon na paakyat as sacrifice. Tiisin. Pag-akyat pa lang nila. Mount Tabor, it symbolizes a quiet place for divine revelation, prayer, meeting with Moses and Elijah. Sa matahimik na lugar, tatandaan natin mga kapatid, nasusumpungan ang masaganang pagkilos ng Diyos. Amen. So kung nagugulumihan ka na, maraming gulo sa buhay mo, i-isolate mo ang sarili mo sa isang quiet place. In that quiet place, masusumpungan mo ang mga pangungusap ng Diyos. The highest, bakit doon niya pinili, mga kapatid? Dalawa siyang magkatabi, the Mount Tabor and Mount Hebron. Pero dito ang napi-white, yung taas niya, 1,886 feet, mga kapatid. No? Yun ay sumisimbolo the highest, the holiest. Kung saan ang pinakamataas, doon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa mga religious pilgrims, sa mga retreat, sa mga assembly, or sa mga tawag nun, retreat and recollection, the priests, some religious leaders, sa bundok sila umaakyat, sa Pilipinas, sa Baguio. Dati inaakyat nila yung bundok ng Bataan, the valley, what is in Bataan, Sister Edna, Sacrifice Valley, sa Sama. Marami doon inaakyat mga bundok because we believe sa Tagaytay na the highest, the holiest. Amen po? So sa ating mataas na kalidad na pagsamba sa Diyos, sa taas ng kalidad na ating paglilingkod sa Diyos, tandaan natin, bumababa ang presensya. So mataasin natin yung antas ng ating paglilingkod, yung ating pagsamba. Pag sumamba tayo sa Panginoon, bisito it na di lang dahil ang ganda ng tinig ko, di dahil sa kung ano man yan, bali-baliko man yan, ano man yan. Kahit boses mo ay wala sa tiempo, kahit sayaw mo ay wala sa tono, okay lang ito. Tama? Tama ba? Tama. Tama, di ba? Tama naman yung kanta ko. Ha? Eh, arranger naman kayo, di ba? Di ba? Ganun lang sa Panginoon eh.
Basta magkumanta ka, bisito hindi lang galing sa lalamunan mo. Not just because you know the song. So galing lang yun sa isip mo Tapos ibinaba mo lang sa bibig. Kaya galing lang sa lalamunan. Bisito na galing sa puso. Because kung galing sa puso yun, mararamdaman ng Diyos yun Never mind. Kung kumanta ako, not because I want to entertain you, people of God. Hindi dahil gusto ko kayo ma-entertain. Na minsan nakakatawa nga yung mga lyrics ko, yung mga kanta ko. But I sing a song because I want to entertain the heart of God. Pagka siyang nalugod ko ang Diyos, ganito lang yung kasimple. Nalugod ko ang Diyos, nagalak ang Diyos, ibinaba niya yung presensya niya, hindi lang sa akin, pati sa mga kasama. You touch your heart. Na-touch yung puso mo. Hindi because doon sa kumanta. Dahil yung presensya ng Diyos, ibinaba. Kaya yung mahalaga, mga kapatid, na the highest, the holiest, kapag mataas yung antas ng ating paglilingkod sa Kanya. From our heart, yung ating pag-awit sa Kanya, ating pagsayaw sa Kanya, ating pagpalakpak sa Kanya, ating pag-amen sa Kanya, galing sa puso natin yon, ibinababa ng Diyos ang Kanyang presensya. Bakit sa mataas na bundok umakyat? Yun po yung the ascent on the highest mountain prepares for the ascent of Jesus. Yung pag-akyat ni Jesus sa Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Why? Another katanungan, why only Peter? Only James and John in the Transfiguration icon? Bakit silang tatlo? Ilan ang alagad na Jesus ng time na yun? How many disciples? At that 3 disciples among 12. Ang tanong diyan, bakit si Pedro lang, si James, si Santiago, or si John, si Juan, ang kasama? Because they were the inner circle of disciples, chosen for a specialized leadership training. Amen. Kung uungkatin natin, bakit yung leadership, specialized leadership training, mayroon sila? Bakit sila? Kasi kung uungkatin natin yung mga ugali nila, anong klaseng mayroon? Anong mayroon klase? Na ugali, sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Anong mayroon? Ugali. Sabi mo, hindi ko alam. Madami, di ba? Ako. Si Pedro, anong bansag sa kanya? Maldita? Si Pedro? Na? Bato nga siya, di ba? Stone. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng bato nito. Petra, no, tigasin. Kung sa mga lalaki sa amin, tigasin. Tigalaba, tigasain. Si Pedro, akalain mo yun? Siya nung kasama-sama ni Jesus, sinabi niya, sabi ni Jesus, alam nyo, ako'y mamamatay. Sabi ni Jesus, ako'y sasakdal ng bayan. At ako'y maghihirap. Sabi ni Pedro, wag mangyari sa iyo yan, Lord. Dinala siya doon sa katabi. Sabi niya, wag sana mangyari sa iyo yon. Sabi ni Jesus, Pedro, Satanas. Hindi po siya ano yung tinuro ko. Dito na lang para walang tao. Sabi ni Jesus, Satanas, lumayo ka.
lumayas ka sa katawan niya. Lumayas ka. Sabi ni Satan, sabi ni Lord, lumayas ka, Satanas. Hadlang ka sa plano ng Diyos. Sinong itinuro niya? Si Pedro. Si Pedro ang tinuro niya. Sino gusto niyong maging example kay Pedro? Pero ang pinalayas ni Jesus, si Satanas. Kasi lahat ng hadlang sa gawain ng Diyos, Satanas. Kaya isipin mo, kapatid, kung baka nagiging hadlang ka na. Kaya ang tagal mag-umpisa ng gawain sa kahihintay sa iyo. Lahat ng hadlang sa gawain na ito, Satanas. Sabi mo sa katabi mo, katabi, naintindihan mo? Di ba? Na kapatid. So, di ba? Sa araw, sabi ni Pedro, naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig kasi i-rescue sila. Nung tumabot na si Jesus sa bangka, nakita nila na aninag nila parang multo. Napasigaw sila, multo! Sabi ni Jesus, ako to. Si Jesus ito. Tandaan nyo, si Jesus nagpakilala sa atin para hindi kamultuhin ng sarili mo. Para hindi kagapiin ng takot na kung anong mga takot mayroon ka. Sabi ni Jesus, ako to. Nagpakilala si Jesus. Sabi ni Pedro, wise. Sabi niya, sigurista. Kung ikaw talaga yan, Lord, palakarin mo rin ako sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus, come down, Peter. Come down. Nang marinig ni Pedro, abay hindi mabiro. Ay talagang bumaba sa tubig. Nakalakad. Alam mo kung ako nandun, papalakpakan ko yun si Pedro. Lakad si Pedro. Lakad. By the way, teka nga, bakit pala siya nakalakad? Nanalig. Nagtiwala. Tapos, may paa. Sumunod. O, ano pa? Sinubukan niya. Sala ko na si Pedro. Wala naman sa inyong gusto eh. Nandito ako. Sabi ni Jesus, Pedro, halika. Lumusad si Pedro. Nanalig na. Amen. Nanalig. Amen. Nananalig ako ngayon. Ano pa? Sumunod. Kasi lumusad na ako. Nakalakad ba ako? Hindi. Di ba hindi ako nakakalakad? Pero may pananalig ako. Pero naniwala ako. Pero nagtitiwala ako kay Lord. Pero sumunod ako. Pero hindi ka naman ako nakalakad. Bakit? Hanggat hindi ka kikilos, hahakbang, hindi ka makakalakad. Kaya siya nakalakad kasi yung pananalig niya, yung pagsunod niya, yung pagtitiwala niya, may gawa. Hindi lang salita. Sabihin mo sa sarili mo, minsan, ako yan. Puro lang salita, walang gawa. Mabuti na yan umaamin. Di ba ganun ugali ni Pedro? Nung nandun na sila sa Gethsemane, before the Christ agony, mga kapatid, nung pagkatapos noon, kasama silang tatlo, tulog. Pagkatapos noon, siya ihuhulihin na si Jesus, nanguhulihin na sila, hinablot ni Simon Pedro ang kanyang taba. Inundayan yung sundalo na humuli kay Jesus. Tinigpas, inundayan, naputol ang ilong. Ha? Ayun, mga nagbabasa talaga kayo. Nakikinig kayo ng kwento. Yun, yung mga may nagsabi, amen. O yun, yung mga hindi nagbabasa, hindi nag-aaral. Yung tainga. Inundayan yung tainga. Putol ang tainga. Habang nangingisa yung tainga,
tiningnan ni Jesus si Pedro. Madala ka sa tingin. Huwag kang nangingialam ng buhay ng may buhay. Mayroon ka naman tainga, kung gusto mo, tainga mo ang putulin mo. Huwag kang makingialam sa hindi iyo. Sabi ni Jesus, sige, damputa. Damputa ang tainga. Ibalik mo yan sa may-ari. Amen? Amen? Ang pobreng Pedro na matapang, dinampot, ibinalik. Kaya kung mayroon kayong mga nakikitang tabingi ang tainga, yun ang nakita ni Pedro. Kasi ngayon, maraming prayer partner, tabingi ang pagdinig. Sinabi ng sundin mo to kung ano-anong ginagawa. Natahimik yata. Ang tawag niyan sa hindi ko alam kung alam nyo yun. Sa amin ang tawag dyan, Noy Dani, di ba? Balingag. Hindi bangag. Yung bangag, parang ano. Yung balingag, yung pandinig niya. Kung sa matapak, banlag. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po galit yung Pedro. Matapang. Sabi niya, Panginoon, iwan ka na lang. Ako, 10 buhay ko. Itataya ko. Hindi kita iiwan. Pero, nung 3 taong lumapit, kasama ka ni Jesus, hindi oh. Pagpalingalinga pa, babae lang ang tumabla sa kanya. Kilala kita, ikaw yung kasama ng hinuli nilang yan. Hoy, buhay ko, kaya hindi ako kasama niyan. 3 ulit. Pero naalala niya, nagkasala ako ngayon. Kamali siya. Nandun siya sa isang tabi, nagmumukno. Salamat sa Diyos, may preacher na manok. Sabi ni Pedro, nagkasala ako, Panginoon. Imagine, manok lang tumabla kay Pedro. Pero nagsisi siya. Samantalang maraming prayer partner ngayon, mga preacher na ang napapakinggan. May mga pugi pa, hindi man pugi, pero hindi nakukundi. Kausap pa ba ako ngayon? Si Pedro, manok lang, mga kapatid, tilaok, pero nagsisi. Yun ang ugali ni Pedro. Ano naman yung ugali ni James at ni John? Boanerges, anak ng kulog. Dumunta sila sa Samaria, sabi ni Lord, mauna na kayo sa Samaria, dadaan ako doon. Ihanda niyo ang aking daraanan. Pagdating doon, Panginoon, di ba, rejected ka doon? Basta pumunta kayo doon, dadaan ako doon. Daming reklamo ng dalawa. Pagdating doon, hindi nga talaga si Jesus pinadadaan. Sinalubong nila si Jesus bago dumating sa Samaria. Hindi ka rito pinadadaan, Lord. Ayaw nila. Payagan mo kami. Sabi ng magkapatid, payagan mo kami, Lord. Magpaulan tayo lang ng apoy, pugnawin natin mga ito. Total, ayaw sa iyong maniwala. Alam mo kung ito si Pedro ay si Santiago at si Juan nabubuhay pa ngayon, maraming mapupugnaw. Nando maniwala. Sabi ng Panginoon, hindi ako pinapunta dito para sa mga nagbabait-baitan na yan. Ako pinapunta ng Panginoon sa mga makasalanan. Sa mga hindi naniniwala, para paniwalain ko sila na ako ang Diyos ay nagmamahal sa lahat. Ito nila mga kapatid. Ito si John, namamasyal, nagpulong-pulong na ganito, namamasyal-masyal sa isang tabi, sa isang gilid, sa isang kabilang karsada. May nakita, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Sabi ni John, uy, bawal yan, Lord. Alas, hindi kayo lang kakampi. Takbo siya kaagad kay Lord. Lord, may nagpapalaya sa kabilang kali ng mga masamang espiritu sa pangalan mo.
pinagbawalan ko. Hindi sila kasama natin. Hindi sila prayer partner. Hindi sila El Shaddai. Baka kay Suryan sila, Ginong Suryan sila. Pinagbawalan namin kasi sabi ni Jesus, ang hindi laban sa atin, kakampi natin. That's why, balikan natin, bakit sila yung kasama, mga kapatid? But these three witnesses, ano pong reason? These three witnesses represent three main virtues. Yung tatlong yan, mga kapatid, sa Panginoon. Peter, faith. For he was the first to confess his faith in Christ as the Son of God. Paano natin malalaman yun? Ano yung sabi doon sa verse 2 na binasa ko? Pagkaraan, umakyat si Jesus, ano ang kaganapan 6 days ago? 6 days ago. Kasi di ba sabi diyan, pagkaraan ng 6 na araw. So 6 days ago. Ano ang naganap? Ang naganap sa Mark chapter 8 verse 29. Ganito yung naganap. Ngunit kayo naman, nagtanong si Jesus sa mga, sino daw ako, sabi ng mga tao? Some of the people, sabi daw, ikaw si Elijah, ikaw daw si John the Baptist. Pagkatapos, sinanong sila ni Jesus. Ngunit, kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Palakpakan natin ang among the 12 disciples, siya ang kumilala na si Jesus ay ang Mesiyas. Na si Jesus ay ang Kristo. Amen po. Nakita nyo kung anong mayroon siya sa kabila ng kanyang pag-uugali. Na siya po ay very, kumbaga, ay iyo ang makaw, akin ang humpo. Akin ang tundo, iyo ang kabiti. Paghaluin natin ang tinalupan sa wala. Tama? Ha? O di, tuloy-tuloy lang sabihin, maayos na lang yun. Amen po? Like si James, si Santiago naman, mga kapatid, hope. For with faith in the promise of Christ, he was the first apostle to lay down his life for the Lord, being slain by the Jews. Palakpakan natin ang Panginoon. Then, he had James, the brother of John, put to death with the sword by King Herod. Paano siya pinatay? Sinaksak talaga? O pinugutan? At saan nilagay yung ulo? Sa platito. Sa pinggan. Amen po ba? At yun ang hiningi nino? Ni Herodias. Ni Herodias. Ang asawa. Mga kapatid. So yun, the first martyr, ito po mga kapatid, si James. No? So sa kanya yung hope with faith, mga kapatid, siyang kauna-unang na-train siya. While si John, love for the reclined on the bosom of the Lord and remain beneath the cross of the Lord until the end. Di siya umalis sa ilalim sa paanan ng ating Kristong Panginoon. Pag-ibig dahil
Humilig siya sa dibdib ng Panginoon. Siya yung John the Beloved na napahilig sa dibdib ng ating Panginoon at nanatili sa ilalim ng cross ng Panginoon hanggang wakas. At siya yung nakita ni Jesus, nakatabi yung kanyang nanay, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, at yun ay si Juan, na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Yun ang turing, mga kapatid, ni Jesus. Hinabilin ang kanyang ina sa kanyang beloved disciple, si John the Beloved. So God, tandaan natin mga kapatid, yung tatlong yon na nakita natin, yun ang kinakatawan, bakit silang tatlo ang kasama ni Jesus. Amen. Although God is not called the God of many, but rather the God of the chosen. Narinig niyo? God is not called the God of many. Kahit lahat ng tao nagsasabing may Diyos ako. Tandaan mo ito kapatid. God is not called the God of many. Hindi dahil lahat. Kasi sila ay nagtumatawag din ng Diyos. Pero ang pinakamaganda, ilagay natin sa ating puso, the God of the chosen. Mapalad ka ako na pinili ng Diyos kasi siya ang ating Diyos. Kaya kakatibutin natin na mapar tayo ng kanyang mga tinawag. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo siya. No? Napakagandang pagmasdan na malaman mo na parte ka sa tinawag ng Diyos. Sa pinili ka ng Diyos. Para sa iyo ang Diyos na isa. Dito sabi niya, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And according to my prayer kanina, He is the God of Brother Mike. He said, Amen po? Amen. Bakit Brad, wala naman sa Bible yun? O bakit? Existing siya ngayon. Wala nga siya sa Bible. Pero dinala niya ang Bible sa atin. Amen. Kaya tinuruan tayo sa pamamagitan niya. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong uri ng pagsamba at relasyon sa Diyos dahil sa Kanya. Ito yung pangako ng Panginoon. In Exodus chapter 3, verse 6. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno. Diyos ni Abraham, Pinagpanan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siya ng See? No one can able to see face to face of God. Kaya ingat po kayo sa pagpapatotoo. Kagabi po nakita ko ang Diyos. Hindi sana sunog ka na. Dahil hindi ito makatingin si Moises sa takot siyang tumingin sa Diyos. Kasi yung grabing kapangyarihan ng Diyos, matutunaw ka. Kaya walang nakakita sa Kanya ng mukhaan. Sinong gusto sa Kanya makakita ng mukhaan? Taas kamay, ang gusto makakita sa Kanya ng mukhaan. This time, di mo siya makikita ng mukhaan. Pero sabi ng sa tahanang inilaan ng ating Panginoon. Diba? Doon wala ng luha. Mga luha ay kanyang papahirin, maging sino ka man. Siya'y makikita doon ng mukhaan. Dito hindi mo siya makikita.
Pero pagdating doon, makikita natin siya ng mukhaan. Amen. Sino gusto sa kanya makakita ng mukhaan? Kahit ano gusto. Kailan nyo gusto? Yun. Yung mga handa na, anytime. Sabi yung anytime. Minsan tatalakayin natin yung anytime niya. Amen po? Moses and Elijah appearance at the transfiguration represent the law and the prophets respectively, testifying that Jesus is the fulfillment of the Old Testament scriptures. Amen po? Amen. Siya yung fulfillment. They symbolize Continuity of God's word, with Moses representing the law and Elijah the prophet. Di na lang, yung mga estudyante ko nandoon na nasa dito. They symbolize continuity of God's word with Moses representing the law and Elijah, the prophetic tradition. Palakpakan natin ang Panginoon. Nalaman niyo ba kanina, narinig na bumaba yung tatlo, yung apat bumaba? Si Jesus, si James, si John, and si Peter. Bumaba. Bakit sila bumaba? Galing sila sa tama. Pero kasama pa ba nila si Moses? At si Elijah? Anong pinatutunayan? Because they were an eternal life. Amen po ba? Amen. So, the key aspects of the mountaintop experience, mga kapatid, yung pinakasusi, yung mountaintop experience, revelation of glory. Nandyan pa ba kayo? Amen. Jesus' appearance changes, becoming dazzlingly white, revealing His divine nature. Yon yung revelation of glory. Kaya di ba, tinisikap ko, show me now your glory. Yon miniti nila. Sabi ng verse 3, nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. Amen po? Amen. Jesus is not just a teacher, but God in human flesh. Palakpakan natin. Human God in human flesh. Kaya pakatatandaan natin yon, mga kapatid sa Panginoon. No? Hindi lang tayo sinasabing Christian. Hindi tayo pangkaraniwang Christian. We are a very special in the eyes of God. Pwede palang ano? God in human flesh. Pwede pala. Kung ipaubaya mo ang iyong sarili, nanirahan ang Diyos. Amen. Kaya makakakilos ka ng parang Diyos. Small G lang. God. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And it was also the divine approval. A voice from a cloud identifies Jesus as God's beloved Son, instructing the disciples to listen to Him. Are you with me? Amen. An audible voice at the cloud na nagpakita, na nagparinig, na nagsabi, nagpakilala Jesus as God's beloved Son. Amen.
Ano yung instruction? The disciple to listen to Him. Verse 7, sa ating tinunghayan. At, wait. At, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Kaya yung mga nakikinig, laging nakikinig, pagsunod natin yan sa utos ng Ama. Amen po? Anong lessons? Prioritizing Christ's teaching, obeying His word over the world's noise. Sa maingay na mundong ito, i-priority natin ang mga turo ng Panginoon, sundin natin ang Kanyang mga salita. Because blessed are those who listen and obey it. Mapapalad ang mga nakikinig, taas ang mga nakikinig, at nagsasabuhay ng kanilang pinakikinggan. Bakit ibinaba nyo na nung nagsasabuhay? Palakpakan natin ang Diyos. Ibig sabihin, wala na kayo doon sa nagsasabuhay. Amen po? Then thirdly, Jesus fulfills the Old Testament. Amen po? The appearance of Moses, the law, and Elijah, the prophets, beside Jesus confirms He is the fulfillment of the entire Old Testament. Amen po? Amen. Bakit sabi ni Lord, pagbaba, huwag ninyo itong sasabihin kahit kanino man, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Bakit ito'y inilihim sa kanilang tatlo lang? Pahiwatig lang, mga kapatid, na yung buong tiwala ng Diyos, ni Jesus, sa kanilang tatlo ay buo. Amen po? Kasi yun yung preparation na siya ay muling mabubuhay. Bagaman siya ay mamamatay. Pakisabi sa katabi mo, katabi. Alam mo ba? Lubos ka. Pinagtitiwalaan ni Jesus. I will pause for a while. Pag-nilay-nilayan mo yan. Ang laki ng tiwala sa iyo ni Jesus. Tapos ikaw, ang tiwala mo sa Kanya, plang-plang-plang, paling-paling. Ikaw, laki ng tiwala sa iyo ng Panginoon. Na kahit ano man mangyari, sa gitna ng kabisihan mo, uunahin mo pa rin siya. Ramdam ni Lord yun. Yung mga ginawa ni Pedro sa kanya, kahit ganun, ramdam ni Lord yun. Sinasaway nga niya lang kasi mali yung pamamaraan. Pero yung pagtatanggol ni Pedro kay Jesus, para niyang sinasabi, tinitrain ko kayo, huwag ninyo akong ipagtanggol. Kasi kaya kong tayuan ang sarili ko. Amen. Di ko kailangan ipagtanggol. Parang tayo, mga Katoliko Sobra tayo kung ipagtanggol natin ang simbahang Katoliko. Di natin kailangan ipagtanggol ito. Kasi ang ulo ng simbahang ito ay si Kristo. Sino man ang magtangkang gibain ang simbahang ito, walang makakagiba niyan. Kaya walang kwenta kung ipagtatanggol mo yan. Ang ipagtanggol mo, ang pananampalataya mo. Ganyan po ba? Kasi yung Katolik dyan na yan, ang dami ng panahon, gusto itong gibain. Pero walang pwedeng makagiba nito. Because si Kristo ang nagtatag nito, siya ang founder nito. Walang makakagiba nito. No, huwag kong magsanggol ko sa kanino mga nakikipag
magdebate ka, pinagtatanggol mo sa iba, hindi mo naman silang masisisi. Hindi sila Katoliko eh. Ikaw, ipagtanggol mo nga yung, ikaw nga, kayatin ka nila, di rin nila kayo kaya. Pero hindi na kailangan eh. Ipagtanggol natin ang ating pananalig kay Kristo. Kung paano natin siya ipagtanggol, dala-dala mo ang kanyang mga salita. Amen. Mag-transfigure, magbagong anyo, ikaw. Sa hawa. Pampanga, hawa. Hindi awa. Sa hawa ng Panginoon. Influence of Jesus. Amen po? Then, finally, this event emphasized the value of listening to Jesus, the call to follow Him toward the cross, and the reality of the kingdom of God. Ano daw ang binibigyang diin? Ang kahalagahan ng pakikinig kay Jesus. At tawag sa pagsunod sa Kanya. Patungo sa cross. Ano bang sinimbolo ng cross? Sacrifice. Love. Dalawa. Isa lang estudyante. Patungo sa cross at ang realidad ng kaharian ng Diyos. Christ's transfiguration aims at strengthening the apostles' faith in anticipation of His passion. Yung kanyang pagtitiis, pagsasakripisyo dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Amen. Amen po? Amen. Okay lang kayo dyan? Amen. Are you okay? Amen. Nasa kamay? Iwagayway? Pangit pala pag nakaupo. May nagwawagayway. Tayo-tayo. Kembot-kembot. Mga kapatid, masayang Kristiyano. Cha-cha mo,
pigil na yung awit, pigil pa yung sayaw. Tapos pigil pa yung palakpak. Lahat na lang pigil. Samantalang di na ako mapigilan, di mapigilan sumayaw. Amen. Ito ba yung may tudong? Sarili ng buhawi sa Diyos ng mundo. Amen. Di mapigilan sumayaw, di mapigilan sumayaw. Kasi hindi ko kaya ha, okay. Kasi sila pa mga bagong choir pala. Okay, masaya tayo? Masaya tayo. Bakit? Amen ba? Taas niya kamay sa Panginoon. Sabi mo, Lord, sakupin mo Sakupin mo ang buhay ko. ang buhay ko. Thank you, Lord. Close your eyes. Open your heart to the Lord. Bagong anyo ang nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba ang buhay niyang pag-asa'y nakamtan sa bagong likha ang umilaw at tumaglaw sa kadiliman. Umawit siya, papuri kay Jesus, si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng tao'y nagbabago, ang puso'y nililinis ni Kristo. Kahit na anong sama nagkasala, ang Panginoon ay babaguhin ka. Kung mananatili
Let your glory shine upon us, Lord. Magningning ka sa aming katauhan. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name. Magnify your holy name. We give you praise, Lord. We bless you. We bless you. You open the door of heaven for us. Welcoming us, Lord, in your presence. Buhay ng tao'y nabago, ang puso'y nilinis ni Kristo, kahit mayroong sama nagkasala. Ang Panginoon ay babaguhin ka, kung mananalig. Aming Diyos na banal, kami nagpapasalamat sa araw na ito na muli nangusap ka sa amin ng malaya. Na muli hindi mo na naman ipinagkait ang presensya mo sa amin. Pagpalain po ninyo itong mga kamay na nakataas sa iyo. Ipahid po ninyo ang iyong kaningningan at ang iyong kapangyarihan upang ang mga kamay na ito pinagpala mo at mapagpala nito ang lahat ng mapapatungan ng kamay na ito. Patong mo ang iyong kamay sa iyong ulo. Dalawang kamay, alisin mo lahat ng sagabal sa kamay mo. Sabihin mo, Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa kabutihan mo. Maraming salamat din sa presensya. Sa oras ko ito, pinapatungan ko ang aking sarili ng pinagpalang kamay at inaangkin ko ang pagdaloy ng kapangyarihan mo upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng aking katawan, ng aking isipan, lalo higit sa lahat, ang aking puso. Maraming salamat sa kapangyarihan mo na dumadaloy ngayon at inaangkin ko ang ganap mong pagkilos. Magningning ka sa aking pagkatao. Magkaroon ng transformation. Mag-transfigure ka, Panginoon, sa aking buhay. Salamat, inaangkin ko na pinagpala mo ang buhay na ito. Lipat mo sa katabi mo ang kamay mo. Dalawa kayo, magpatong ng kamay sa ulo ng kasama. Father God in heaven, we thank you for this great day. You are here in the midst of us. We feel you, Lord. Thank you for your presence. Thank you so much, God. You are here in the midst of us. Kumikilos ka, Panginoon, sa bawat isa. Gamitin mo po ang mga kamay na itong nakapatong sa ulo ng aming kapwa. Lord, sa oras na ito, i-bless mo sila. Ano man ang kanilang pangangailangan, gamitin mong kasangkapan ng kamay na ito para makalaya ang aking kapatid, ang kanyang katabi sa oras na ito. Ano man ang pinagdaraanan kay in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, padaluyin mo, Lord, sa mga kamay na ito ang kapangyarihan mo. Pray to your brethren. Pray for them. Pray. Pray for her, pray for him. Pray. Seek the divine intervention of God. Pray. I claim now, Lord,
what they are praying for. Ang sabi mo, Panginoon, mayroon pagbabagong anyo sa oras ng panalangin. And you make a model, Peter, James, and John, about faith, about hope, about love. Thank you so much for that influence, Father God. And I claim right now, yung lahat ng kahilingan ng aking mga kapatid, tinugon mo na sa araw na ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I claim healing power. I claim answered prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 You are answered prayer. Thank you. Yes, Lord. And again, Father God, I claim Brother Michael Jr. life. Thank you for the successful operation. Thank you for the immediate recovery. Thank you for the gift of life given to us, Father. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Oh, we bless you. In Jesus' name. In Jesus' name. Let everybody say Amen. 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 Taas natin ang ating kamay. Isama mo na din yung prayer request. Aming Diyos kay buti mo. Amen. Taas na mga prayer request. All things na gusto nyong itaas. Bag, wallet, papers, documents. Huwag lang palda, passport, everything. Tubig. Father God in heaven, like what you have promised, Lord. Ano man ang aming itataas sa iyo, manalig kami. At ito'y pagiging banalin mo. Magagamit ito sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Lord, looking, hindi po ba nakatingin, Panginoon, sa mga bagay na ito, kundi sa kapangyarihan mo. Sa pangako mong manalig lang kami, ang mga simpleng bagay ay gagamitin mo para sa kapurihan mo, para sa katugunan ng aming kahilingan. Pagpalain mo, mga bag, punuin mo sila ng pagpapala, ng biyaya, at matutos kami mag-ingat sa mga pagpapala, mga bag, mga wallet, ang kanilang mga documents, kanilang mga passport. Samahan mo po ito at pagpalain, paging banalin, na lahat ng mapapagamitan nito, kiniklaim na namin, answered prayer. Thank you so much, Lord. Ang makainom ng tubig, tinataas namin, ng asin, ng langis, mapunasan, ay makalaya sa lahat ng sakit at harap ng Panginoon. Is all we pray. In Jesus' name, Amen. And Amen. Baba niyo yung inyong mga daladalahan. Balikan mo yung partner mo. Okay na kayo? Oh, sige, sige. Punas-punas mo na ng mga uko. Baka may natira pang matira pang luha. Baka hindi bumalik. Okay, find your partner. 1 plus 1. 1, 2, 3. Ang aking buhay. 3 plus 3. 1, 2, 3. Kaya Jesus. Okay. 1 plus 1. 1, 2, 3. Ang aking buhay. 3 plus 3. 1, 2, 3. Kaya Jesus. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
isisigaw. 1, 2, 3.